Paano kung sabihin ko sa inyo na ang tunay na dahilan kung bakit unti-unting nawawala ang inyong pagnanasa ay hindi lang dahil sa pagtanda? Isipin ninyo na ang mga daluyan ng dugo patungo sa inyong balakang ay parang isang tubo ng tubig sa hardin na dahan-dahang natutupi. Sa simula, humihina lang ang pakiramdam, pero kung wala kayong gagawin, lalong hihigpit ang pagkakatupi na yon hanggang sa halos tuluyan nang mawala ang pakiramdam. Ito ay isang nakakadismaya at tahimik na proseso at nangyayari ito sa milyon-milyong kababaihan na tulad ninyo. Ang pagkawala ng kislap na yon ay hindi lang tungkol sa pagtatalik. Ito ay tungkol sa isang mahalagang bahagi ng nagpapadama sa inyo na kayo ay masigla at buhay. Ngunit heto ang magandang balita at maaaring ikagulat ninyo ito. Sa kasalukuyan sa inyong sariling kusina, malamang na mayroon kayong tatlong simple at natural na sangkap na kapag pinagsama ng tama ay maaaring makatulong ng malaki upang maibalik ang malusog na daloy ng dugo, mapabuti ang kalusugan ng inyong mga ugat, at muling pag-alabin ang sensual at tumutugon na pakiramdam na akala ninyo'y tuluyan nang nawala. Ang pangalan ko po ay Dr. Mila de la Paz at bilang isang manggagamot na dalubhasa sa pag-aalaga ng mga nakatatanda, sa loob ng mahigit 30 taon, inilaan ko ang aking karera sa pagtulong sa mga kababaihang lampas. 60 anyos na maibalik ang kanilang kislap kumpiyansa at sigla nang hindi agad gumagamit ng mga diresetang hormone, magugulong cream o mamahaling paggamot. Ngayon marahil iniisip ninyo kung ganoon lang pala kasimple bakit hindi ko pa ito narinig dati. Ang katotohanan po karamihan sa mga produkto sa merkado ay dinisenyo para takpan lang ang mga sintomas, hindi para ayusin ang pinakaugat ng problema. Ang natural na pamamaraang ito sa kabilang dako ay suportado ng agham at gumagana kasama ng inyong katawan upang ilabas ang makapangyarihang kakayahan nitong magpagaling na nasa loob na ninyo. Sa susunod na ilang minuto, ipapakita ko sa inyo kung paano eksaktong gagawin ang mabisang halo ng tatlong sangkap na ito sa loob lamang ng wala pang 2 minuto. Ipaliwanag ko kung paano ito nakakatulong na palakasin ang daloy ng dugo, linisin ang inyong mga ugat, at tulungan kayong makamit ang isang natural na estado ng pagnanasa. Ibabahagi ko rin ang sikretong tiyempo na maaaring gawin itong mas epektibo pa. Kaya samahan ninyo ako. Magsimula tayo sa unang sangkap. Malamang ay nasa kusina ninyo ito ngayon, bagamat marahil ay hindi ninyo naisip na gamitin ito para dito. Ang tinutukoy ko ay bawang, pero hindi basta-bastang bawang. Pinag-uusapan natin ang sariwa at wastong inihandang bawang na kapag ininom sa tamang paraan ay maaring makatulong na buksan ang inyong mga daluyan ng dugo, mapabuti ang sirkulasyon at magpadala ng malakas na agos ng sariwang dugo kung saan ninyo ito pinakakailangan. Hayaan ninyong ipaliwanag ko kung paano ito gumagana at bakit madalas na hindi napapansin ang pambihirang bisa nito. Simulan natin sa puso ng pormulang ito, isang sinauna at pang-araw-araw na sangkap na may pambihirang kapangyarihan kapag ginamit ninyo sa tamang paraan ng bawang. Alam ko po kung ano ang iniisip ninyo. Bawang talaga. Pero pakinggan ninyo ako dahil ang ibabahagi ko ay maaaring ganap na magpabago sa tingin ninyo sa hamak na sangkap na ito. Sa mga dekada ko sa propesyon na kilala ko, ang hindi mabilang na mga kababaihan na pakiramdam nila ay tapos na ang kanilang magagandang araw. Wala silang lakas, walang kumpiyansa, at walang pagnanasa. Ang ilan ay malungkot na tinanggap na ang pagtatalik ay bahagi na lamang ng nakaraan. Ngunit nang tugunan natin ang tunay na isyu, ang mahinang daloy ng dugo, at ipinasok ang tamang natural na suporta, nagsimulang magbago ang kanilang buhay. Ang bawang kapag inihanda ng wasto at iniinom ng tuloy-tuloy ay kayang gawin ang hindi kayang gawin ng mamahaling mga hormone at gamutan. Sinusuportahan nito ang malusog na mga daluyan ng dugo mula sa loob. Ang susi
ay nasa isang compound na tinatawag na alisin. Kapag dinurog ninyo ang sariwang bawang at hinayaan ito ng mga punong minuto, nagiging aktibo ang alisin at ang isang maliit na pagbabagong iyon ang gumagawa ng lahat ng pagkakaiba. Ang alisin ay tumutulong na i-relax at palawakin ang inyong mga daluyan ng dugo na nagpapahintulot sa dugo na dumaloy ng mas malaya, lalo na sa mga lugar na pinakamahalaga tulad ng inyong balakang. Ito ay mahalaga para sa pagnanasa natural na pagkabasa at pakiramdam. Nakakatulong din itong labanan ng bara sa mga ugat at pinapabuti ang paggana ng inyong endothelium, ang mismong sapin na kumokontrol kung paano gumagalaw ang dugo sa inyong katawan. Hindi po ito isang teorya lamang. Isang klinikal na pag-aaral noong 2020 ang nagpakita na ang bawang ay makabuluhang nagpabuti sa kalusugan ng mga ugat at sirkulasyon. Ibig sabihin, mas maraming oxygen, mas maraming dugo, at mas maraming sigla ang dumarating sa inyong mga pinakasensitibong bahagi kung saan ito mahalaga. Kapag ang mga kababaihan sa kanilang 60s, 70s, at kahit 80s ay nagsimulang uminom ng bawang araw-araw, dinurog sariwa, at habang walang laman ang tiyan, marami ang nag-ulat ng pagtaas ng pagiging sensitibo, pagbuti ng natural na pagkabasa, at isang nakakagulat na pag-angat sa kanilang pangkalahatang pakiramdam. Nakita ko ito mismo sa sarili kong mga mata. Meron akong pasyente, tawagin natin siyang Aling Elena, na 74 taong gulang. Dumating siya sa aking opisina na pagod-bigo at nahihiya. Sinabi niya sa akin na sinubukan na niya ang lahat, mga cream supplement, kahit therapy, pero walang gumana. Nagsimula kami sa mga pangunahing bagay. Idinagdag namin ang simpleng ritual ng bawang. Sa kanyang mga umaga, dinurog sariwa habang walang laman ang tiyan. Sa loob ng ilang linggo, bumalik siya na may luha sa kanyang mga mata. Sinabi niya, "Dok, akala ko hindi ko na mararamdaman ulit na ako'y isang babae." Pero noong nakaraang linggo sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, nakaramdam ako ng kislap. Iyan po ang kapangyarihan ng natural na pagpapagaling. Iyan ang kapangyarihan ng daloy ng dugo. At gusto ko rin iyan para sa inyo. Pero heto ang isang bagay, ang bawang ay simula pa lamang. Habang binubuksan nito ang daan sa pamamagitan ng pagpapalawak ng inyong mga ugat, paano kung may isa pang sangkap na kayang itulak ang dugong iyon na parang may turbo boost natural na nagpapalabnaw nito, nililinis ang pamamaga at ipinapadala ito kung saan ito kailangan. Manatili po kayo dahil ang susunod na bahagi ng pormulang ito ay maaring ang nawawalang piraso upang gawing isang makinang maayos ang takbo at may buong sirkulasyon ng inyong katawan. Pag-usapan natin ang tinatawag kong Vitality Supercharger at kung bakit napakaraming kababaihan ang hindi napapansin ang hindi kapanipaniwalang mga benepisyo nito. Ngayon, kung binubuksan ng bawang ang pinto sa daloy ng dugo, ang susunod na sangkap na ito ang siyang sumusugod dito na nagpapalakas ng inyong sirkulasyon mula ulo hanggang paa, ang luya. Kapag iniisip ng karamihan ang luya, naiisip nila ang isang pampalasa sa kusina o isang bagay na pampakalma sa masamang tiyan. Ngunit ang katotohanan ng luya ay isa sa mga pinakamakapangyarihang natural na kasangkapan na meron tayo para pag-alabin ang daloy ng dugo, bawasan ang panloob na pamamaga, at gisingin ang mga bahagi ng inyong katawan na maaaring nanahimik na sa paglipas ng mga taon, kabilang na ang inyong kakayahang makaramdam at tumugon ng may tunay na pagnanasa. Hayaan ninyong ibalik ko kayo sa isang pag-uusap ko sa isang pasyente na nagngangalang Susan. Siya ay 68 at medyo maganda ang pangangatawan, ngunit sinabi niya sa akin na ang kanyang pagnanasa ay naging pabago-bago mula sa maaasahan. "Parang gustong tumugon ng katawan ko," sabi niya, "pero may kulang. Ang kulang ay tamang sirkulasyon." Nang ipinakilala ko ang luya sa kanyang pang-araw-araw na gawain, kasama ng bawang, nag-aalinlangan siya noong una.
Ngunit 2 linggo lamang ang lumipas nag-email siya sa akin para sabihing nakakaramdam siya ng init at pagiging sensitibo na hindi niya naranasan sa loob ng halos 1 taon. Iyan ang tunay na mahika ng luya, hindi nito pinipilit ang inyong katawan. Sinusuportahan nito ito. Ang luya ay gumagana sa pamamagitan ng natural na pagpapalabnaw ng dugo at pagkilos bilang isang vasodilator. Ibig sabihin, nakakatulong itong buksan ang mga daluyan ng dugo at nagpapahintulot sa dugo na gumalaw ng mas mabilis, mas madali at mas mahusay sa buong katawan. Para sa mga kababaihan ito ay mahalaga. Kapag ang dugo ay madaling makadaloy sa rehiyon ng balakang, nagiging mas madali ang pagnanasa, tumitindi ang mga sensasyon at bumubuti ang natural na pagkabasa. Binabawasan din ng luya ang tahimik na pamamaga na namumuo sa inyong mga ugat. Sa paglipas ng panahon, isang nakatagong sanhi ng mahinang sirkulasyon at mababang libido na hindi man lang namamalayan ng maraming kababaihan na nakakaapekto sa kanila. Ngunit higit pa sa agham, may isa pang hatid ang luya, isang pakiramdam ng pagpapanibago. Nagbibigay ito ng lakas, nagpapatalas at nililinis ang kabagalan na dulot ng mga taon ng paninigas at pagtanda, para itong pagbibigay ng pahintulot sa iyong katawan na muling makaramdam ng kasiyahan. At ang pinakamagandang bahagi ay kung gaano kadali itong isama. Isang piraso lang ng sariwang luya na kasing laki ng hinlalaki, ginadgad o hiniwa, sa inyong pang-umagang halo ay sapat na. Maaari rin kayong gumamit ng kalahating kutsarita ng tuyong luya, ngunit mas epektibo ang sariwa. Ang pinakamahalaga ay ang pagiging tuloy-tuloy. Gamitin ito araw-araw at sa paglipas ng panahon, ang mga epekto ay naiipon. Ang init na nararamdaman ninyo sa ibabang bahagi ng katawan, totoo iyon. Ang panloob na kislap na akala ninyo'y wala na, nagsisimula na itong bumalik. Ang tahimik, ngunit makapangyarihang pakiramdam na, kaya ko pa pala. Iyan ang inyong katawan na muling nagigising. Ngayon, isipin ninyo na pagsamahin yon sa epekto ng bawang na naglilinis ng ugat. Dito na nagiging kapanapanabik ang mga bagay, ngunit may kulang pa tayong isang huling piraso dahil habang ang bawang ay nagbubukas at ang luya ay nagpapabilis, ang susunod na sangkap ay gumaganap na parang tagalinis ng inyong katawan, nagde-detox ng inyong sistema, pinoprotektahan ang inyong mga ugat mula sa pinsala at tinitiyak na ang bagong daloy ng dugo na ito ay mananatiling malinis, malinaw at malakas. Kaya huwag po kayong aalis. Ang susunod na ipapakita ko sa inyo ay ang nagbubuklod sa buong formula at maaring ito ang pinakamahalagang hakbang sa muling pagbuhay, hindi lamang ng inyong pagnanasa, kundi pati na rin ng inyong lakas focus at pangkalahatang sigla. Upang makumpleto ang mabisang formulang ito, kailangan natin ng isa pang sangkap, isang bagay na naglilinis ng inyong sistema, nagpoprotekta sa inyong mga ugat, at tinitiyak na ang dugong dumadaloy sa inyong balakang ay malinis, malakas, at tuloy-tuloy. Sariwang lemon. Maaring mukhang masyadong simple ang lemon o masyadong karaniwan para magtaglay ng ganoong kapangyarihan. Ngunit sa paglipas ng mga taon, natututunan ko na kadalasan ang mga pinakasimpleng kasangkapan kapag ginamit ng tuloy-tuloy at wasto ang siyang gumagawa ng pinakamalaking pagkakaiba sa kalusugan ng isang babae. Ang lemon ay higit pa sa isang mapagkukunan ng bitamina C. Isa ito sa mga pinakamabisang panlinis ng katawan na galing sa kalikasan na nag-aalis ng mga lason, nagpapababa ng pamamaga at nagpapanumbalik ng pagiging elastiko sa mga ugat na dahan-dahang tumitigas sa paglipas ng panahon. Naalala ko ang isang pasyente na nagngangalang Margarita, 72 taong gulang, na minsan ay nagsabi sa akin, "Dok, pakiramdam ko po ay para akong naipit sa traffic. Walang dumadaloy ng maayos sa katawan ko." Siya ay nahihirapan sa mahinang sirkulasyon, malabong pag-iisip, at sa tinatawag niyang walang buhay na pagtatalik.
Nagsimula na kami sa bawang at luya, ngunit hindi talaga nagbago ang lahat hanggang sa idinagdag namin ang sariwang lemon sa kanyang gawain. Sa loob ng ilang linggo, napansin niya ang pagbabalik ng kanyang lakas, paglinaw ng kanyang isip, at ang pagbabalik ng kanyang natural na pagnanasa at pagiging sensitibo na mas malakas at mas tumatagal kaysa sa mga nakaraang taon. Ang katas ng lemon ay gumagana sa pamamagitan ng pag-atake sa oxidative stress, isa sa mga nakatagong sanhi ng pinsala sa ugat at pagbuo ng bara. Nakakatulong itong panatilihing malambot ang inyong mga daluyan ng dugo upang malayang makadaloy ang dugo. Ibig sabihin, mas kaunting presyon, mas kaunting paglaban at mas maraming sirkulasyon na nagbibigay buhay ang nakakarating sa mga lugar na pinakakailangan nito. Nakakatulong din ito sa katawan na mas mahusay na sumipsip ng mga sustansya na nangangahulugang nagiging mas epektibo pa ang bawang at luya kapag idinagdag ang lemon sa halo. At huwag nating kalimutan ang makapangyarihang antioxidant at epekto nitong mag-detox. Sinusuportahan ng lemon ang inyong atay bato at sistema ng panunaw na lahat ay may papel sa balanse ng hormone at siglang sexual. Kapag malinis at suportado ang inyong mga panloob na sistema, sa wakas ay makakagana na ang inyong katawan ayon sa nararapat kahit na kayo ay tumatanda. Isang sariwang lemon piniga sa maligamgam na tubig at idinagdag sa inyong pang-umagang halo kasama ng bawang at luya ay maaaring magbago ng inyong pakiramdam sa loob lamang ng ilang araw. Nagbibigay ito ng hydration, nagbibigay ng lakas, at higit sa lahat, pinoprotektahan nito ang mga benepisyong nakukuha ninyo mula sa iba pang sangkap. Hindi lamang ito tungkol sa pagpapanumbalik ng pagnanasa. Ito ay tungkol sa pagbibigay sa inyong katawan ng pundasyon upang mapanatili ang mga pagbabagong iyon sa mahabang panahon. At heto ang bahaging pinakakinasasabikan ko kapag ginawang ugali ng aking mga pasyente, ang simpleng inuming ito may kamanghamanghang nangyayari. Bumubuti ang kanilang libido, o ngunit pati na rin ang kanilang mood, panunaw tulog, at pakiramdam ng kontrol. Hihinto sila sa pakiramdam na parang mga pasahero sa kanilang sariling buhay at magsisimulang maging mga driver muli. Ngayong nauunawaan na ninyo kung paano nagtutulungan ang tatlong sangkap na ito, bawang luya at lemon, upang maibalik ang malusog na daloy ng dugo at ibalik ang inyong kumpiyansa sa inyong pagiging sensual. Marahil ay nagtatanong kayo, paano ko ba eksaktong ihahanda ang halong ito? Ano ang tamang rasyo? Kailan ko ito dapat inumin? Manatili po kayo dahil sa susunod na bahagi, ituturo ko sa inyo ang bawat hakbang sa eksaktong paraan ng paghahanda na inirerekomenda ko sa aking sariling mga pasyente para masimulan ninyong maramdaman ang pagkakaiba bukas ng umaga. Ngayong alam na ninyo ang tatlong sangkap, hayaan ninyong ipakita ko sa inyo kung paano eksaktong pagsasamahin ang mga ito sa isang mabisang pang-araw-araw na inumin na maaaring muling magpaalab ng daloy ng dugo, magbalik ng inyong kumpiyansa at tulungan kayong maging kayo ulit. Ito ang bahaging madalas na kinaliligtaan ng karamihan sa mga kababaihan. Naririnig nila ang tungkol sa mga benepisyo ng bawang luya at lemon, ngunit hindi nila alam kung paano pagsamahin ang mga ito ng wasto kailan iinumin o kung paano palabasin ang kanilang buong potensyal. At nakakapanghinayang yon dahil ang pagkakaiba sa pagitan ng pag-inom ng mga sangkap na ito sa tama laban sa maling paraan ay maaring mga hulugan ng lahat. Ang ibabahagi ko ngayon ay ang parehong paraan na ginamit ko sa hindi mabilang na mga kababaihan sa kanilang 60s, 70s at kahit 80s, mga babaeng nawalan na ng pag-asa, hindi na konektado sa sarili at pagod ng umasa sa mga cream na pansamantalang resulta lamang ang binibigay. Nang italaga nila ang kanilang sarili sa simpleng 2 minutong gawin na ito, may nagbago. Bumalik ang kanilang lakas, bumalik ang kanilang kumpiyansa,
At para sa marami ang pagtatalik ay muling naging isang kagalakan, hindi isang kabiguan. Heto po ang aking inirekomenda. Una, durugin ng 2 hanggang 3 butil ng sariwang bawang. Hayaan itong manatili ng mga 5 minuto para ma-activate ang alisin yung makapangyarihang compound na nagre-relax ng mga daluyan ng dugo at nagpapabuti ng sirkulasyon. Habang nagpapahinga ang bawang gadgarin o hiwain ng isang piraso ng sariwang luya na kasing laki ng hinlalaki. Kung walang sariwang luya, sapat na rin ang kalahating kutsarita ng tuyong luya. Susunod, pigain ang katas ng isang buong lemon. Idagdag ang lahat ng 3 sangkap sa isang blender o tasa. Ibuhos ang kalahating tasa ng maligamgam na tubig. Hindi mainit, sapat lang na maligamgam para matulungan itong mahalo at i-blender o haluin ng mabuti. Mas gusto ng ilang kababaihan na salain ng halo, lalo na sa simula kung ang texture ay masyadong matapang. Pero lagi kong ipinapaalala sa kanila, hindi ang lasa ang habol ninyo, kundi ang mga resulta. Hindi ito tungkol sa paggawa ng isang magarbong inumin. Ito ay tungkol sa pagbabago ng inyong buhay mula sa loob. Kapag nahalo na inumin ito ng dahan-dahan habang walang laman, ang tiyan unang-una sa umaga. Ito ang oras kung kailan pinakamabisa ang pagsipsip ng sustansya ng inyong katawan at kung kailan nagsisimulang tumaas ang daloy ng dugo para sa araw na darating. Kung nakikipaglaban kayo sa mataas na presyo ng dugo o matigas na antas ng kolesterol, ang ilan sa aking mga pasyente ay umiinom din ng pangalawa at mas maliit na dosis sa gabi. Ngunit para sa karamihan ng mga kababaihan, sapat na ang 1 beses sa isang araw para maramdaman ang mga epekto. At oo, maaaring mabilis mangyari ang mga pagbabago. Ang ilang kababaihan ay nakakaramdam ng mas maraming enerhiya sa loob ng ilang oras. Ang iba ay napapansin ng mas mataas na pagiging sensitibo sa pagtatapos ng unang linggo. At para sa marami ang malalim at pangmatagalang mga benepisyo tulad ng pinabuting sirkulasyon, mas mahusay na balanse ng hormone at tuloy-tuloy na pakiramdam ng pagnanasa ay hindi maikakaila sa loob ng unang buwan. Ngunit heto ang tunay na kagandahan nito, hindi lang sa inyong libido, gumagana ang halong ito. Gumagana ito sa buong katawan ninyo. Sinusuportahan nito ang inyong puso, utak, atay at kumpiyansa. Ito ay isang natural na formula na nagbabalik sa inyo sa kontrol ng inyong kalusugan at sa kontrol ng inyong pagkababae. Ngayon, kung nagtataka kayo kung gaano katagal bago makita ang mga resulta o kung ano ba talaga ang aasahan, bawat linggo, hayaan ninyong gabayan ko kayo. Ngayong alam na ninyo kung paano gawin ang halo, hayaan ninyong gabayan ko kayo sa kung ano ang maaari ninyong asahan linggo-linggo habang ang inyong katawan ay nagsisimulang tumugon, magpagaling at muling magising. Isa sa mga pinakakaraniwang tanong na natatanggap ko ay, gaano kabilis ko mararamdaman ang pagkakaiba? Nauunawaan ko po. Kapag gumugol kayo ng mga buwan o taon na pakiramdam ninyo ay may nanahimik sa loob ninyo, gusto ninyong malaman na may tunay na pag-asa. Hayaan ninyong sabihin ko ito ng malinaw. Oo, mayroon. Ngunit tulad ng anumang bagay na mahalaga, nangangailangan ito ng pagiging tuloy-tuloy at kaunting pasensya. Ang magandang balita, ang mga resulta ay kadalasang nagsisimula ng mas maaga kaysa sa inaakala ninyo. Sa unang linggo, karamihan sa mga kababaihan ay nag-uulat ng isang kapansin-pansing pagbabago sa enerhiya. Maaari kayong makaramdam na mas gumaan, mas alerto, o simpleng hindi na gaanong nabibigatan ng pagod na pakiramdam na yon. Ang ilang kababaihan ay nagsasabi pa sa akin na bumubuti ang kanilang panunaw o mas malinaw ang kanilang isip pagkagising. Ito ang mga unang senyales na bumubuti ang sirkulasyon at nababawasan ang pamamaga. Pagsapit ng 2 hanggang 3 linggo, ang mga pagbabago ay karaniwang nagiging mas halata. Patuloy na bumubuti ang daloy ng dugo at kasama niyan ang init at pagiging sensitibo sa inyong mga kamay, paa
at oo sa inyong balakang. Maaari ninyong mapansin ang mas maraming natural na pagkabasa, mas mabilis na pagpukaw ng pagnanasa, at mas malaking kumpiyansa sa kakayahan ng inyong katawan na tumugon kapag tama ang sandali. Hindi lamang ito pisikal, ito ay emosyonal. Nagsisimula kayong makaramdam na bumabalik kayo sa pagiging babae na dati kayo. Pagsapit ng ika-4 na linggo at higit pa doon na nagkakaroon ng mas malalim na transformasyon. Mas balanse na ang pakiramdam ng inyong sistema, nagiging mas maaasahan at natural ang pagnanasa at mas konektado kayo sa inyong sariling katawan. Marahil, ang pinakamahalaga ang takot at pagdududa na dating nananatili sa likod ng inyong isipan ay nagsisimulang maglaho. Sa halip na magtaka, may mali ba sa akin? Nagsisimula kayong mag-isip, kaya ko to. At habang ang mga pisikal na benepisyo ay hindi ka panay-paniwala, ang pinakanakakaantig sa akin ay ang marinig kung paano nakakaapekto ang pagbabagong ito sa mga relasyon. Sinasabi sa akin ng mga kababaihan na mas malapit na ulit sila sa kanilang mga partner, mas naroroon, mas buhay, mas mapagmahal. Isang babae sa kanyang 70s ang pinakamahusay na nagsabi nito, "Dok, pakiramdam ko ay may pangalawang pagkakataon ako hindi lang sa kwarto, kundi sa buhay." Iyan po talaga ang layunin nito. Hindi ang habulin ng kabataan, kundi ang bawiin ang inyong kapangyarihan at ipakita sa inyong sarili na kaya pa ring magpagaling ng inyong katawan. At nagsisimula ang lahat sa ilang sangkap at ilang tuloy-tuloy na umaga. Pero heto ang isang bagay na hindi na pagtatanto ng karamihan sa mga kababaihan at maaaring ito ang pagkakaiba sa pagitan ng katamtamang pagbuti at tunay na nagbabago buhay na mga resulta. May isa pa kayong maaaring idagdag sa gawaing ito, isang bagay na napakasimple, ngunit napakabisa na halos agad nitong mapaparami ang mga benepisyo sa daloy ng dugo. 5 minuto lang ito. Bawat araw walang kagamitan at walang gastos. Ito ay isang partikular na uri ng paggalaw na nakakatulong magpadala ng dugo kung saan ninyo ito pinakakailangan. Gusto ninyong malaman, ipapakita ko sa inyo kung ano mismo ang gagawin sa susunod. Kung gusto ninyong dalhin ang gawaing ito sa susunod na antas, may isang simpleng ugali na maaari ninyong idagdag 5 minuto lang bawat araw na tumutulong na dalhin ang dugo kung saan ito kailangan at pinaparami ang epekto ng natural na pormulang ito. Lagi kong sinasabi sa aking mga pasyente, ang sirkulasyon ay hindi lamang tungkol sa kung ano ang inilalagay ninyo sa inyong katawan. Ito rin ay tungkol sa kung paano ninyo ito ginagalaw. Ang daloy ng inyong dugo ay tumutugon sa aktibidad, lalo na sa banayad, at nakatutok na mga paggalaw na humihikayat sa dugo na maabot ang inyong ibabang bahagi ng katawan, ang inyong balakang mga binti at mga sensual na tissue. Isipin ninyo ito nang ganito kapupuno ninyo lang ng bawang luya at lemon sa inyong katawan. Ngunit kung mananatili kayong hindi kumikilos, pagkatapos, hindi lubos na naituturo ang kapangyarihang yon. Kapag gumalaw kayo ng may estratehiya, tinutulungan ninyong gabayan ang sirkulasyong iyon diretso sa mga lugar na pinakakailangan nito. Hindi ninyo kailangan ng gym o pagpapawis. Ang paggalaw na inirerekomenda ko ay simple banayad at dinisenyo para sa mga nakatatandang kababaihan. Nakatuon ito sa pagpapasigla ng pelvic floor at pag-activate ng daloy ng dugo sa buong rehiyon. Kahit ang paglakad-lakad sa kinatatayuan, paggawa ng mabagal at malalim na squats habang nakahawak sa isang upuan o ilang ehersisyo ng pagtagilid ng balakang ay maaring gumawa ng malaking pagkakaiba kapag ginawa ng tuloy-tuloy. 5 minuto sa umaga, pagkatapos mismo ng pag-inom ng inyong halo, ay kadalasang sapat na. Naalala ko ang isang pasyente na si Barbara na ilang linggo nang umiinom ng inumin. Mas mabuti raw ang kanyang pakiramdam. Oo, ngunit sinabi niyang hindi pa niya napapansin ang buong pagbabalik ng pagiging sensitibo. Kaya idinagdag namin ang isang gawin na ito
5 minuto ng simpleng paggalaw tuwing umaga. Iyon lang. Sa loob ng 10 araw, tumawag siya para sabihing, "Dok, sa wakas ay nagising akong parang ako na ulit." Hindi niya binago ang kanyang dieta o uminom ng tableta. Gumalaw lang siya ng may intensyon. Ang dagdag na hakbang na ito ay sumusuporta sa inyong puso, nagbabawas ng paninigas, nagpapabuti ng balanse at maging ng inyong kalooban. Kung hindi kayo sigurado kung saan magsisimula, magsimula lang sa pagtayo, paghinga ng malalim at dahan-dahang paggalaw ng inyong balakang sa isang mabagal at paikot na mosyon. Maaring katawa-tawa ang pakiramdam sa simula, ngunit maniwala kayo sa akin, ang simpleng paggalaw na ito ay nagpapadala ng dugo kung saan ito kinakailangan. Kaya ngayon, mayroon na kayong formula tiempo at sikretong paggalaw para palakasin ang inyong mga resulta. Ngunit may isang huling piraso sa paglalakbay na ito, isang bagay na bihirang pag-usapan ng mga kababaihan, ngunit malalim na nararamdaman. Ito ay kung paano naaapektuhan ng lahat ng ito ang inyong kumpiyansa koneksyon at ang paraan ng pagdadala ninyo sa inyong sarili sa mundo. Sa huling bahaging ito, nais kong ibahagi kung bakit ito napakahalaga sa akin at kung ano ang nakita kong nangyayari kapag binabawi ng mga kababaihan ang bahaging ito ng kanilang kalusugan. Ang tunay na nagpapalakas sa gawaing ito ay hindi lamang kung ano ang ginagawa nito para sa inyong katawan, kundi kung paano nito binabago ang inyong kumpiyansa at ang paraan ng inyong pakiramdam bilang isang babae. Ginugol ko ang mahigit 3 dekada sa pagtulong sa mga kababaihan na muling makuha ang kontrol sa kanilang kalusugan at napagtanto ko na ang tunay na tagumpay ay hindi lamang ang muling pagtuklas sa pagnanasa ito ay ang pakiramdam na buo muli. Ito ay ang pagtingin sa salamin at makita ang isang babaeng nakatayo ng matatag may kakayahan at ganap na buhay. May mga babaeng pumasok sa aking opisina na pasan-pasan ng bigat ng hiya at pagkadismaya. Akala nila ay tuluyan nang nawala ang kislap na dati nilang taglay. Ngunit sa loob ng ilang linggo pagkatapos ng pagbabago, sa daloy ng dugo at pagbabalik ng pisikal na koneksyon, makikita mo ito sa kanilang mga mata. Nagbabago ang kanilang tindig. Lumalakas ang kanilang boses. Nagsisimula silang tumawa muli. Hindi lamang ito tungkol sa sex. Ito ay tungkol sa pagpapakita ng may higit na presensya sa inyong mga relasyon. Ito ay tungkol sa pag-alam na ang inyong katawan ay may kakayahan pa ring maging malakas at masigla kahit sa inyong 60s, 70s at higit pa. Ang bawang ang naglilinis ng daan ng luya, ang nagtutulak ng buhay dito ang lemon, ang nagpapanatili nitong malinis, at ang paggalaw ang nagpapadala nito sa tamang lugar. Ngunit kayo ang nag-a-activate sa lahat ng ito. Kamakailan may pasyente ako, isang tahimik na babae, sa kanyang unang bahagi ng 70s na tatawagin nating Ana. Sa loob ng maraming taon, sumuko na siya sa pagtatalik. Hindi na po gumagana, sabi niya sa akin. Matapos naming pag-usapan ng pormulang ito, sinabi niyang susubukan niya ngunit hindi gaanong umaasa. Makalipas ang 1 buwan, bumalik siya umupo at sinabing, "Tama po kayo, pero hindi lang sa mas mahusay na akong tumutugon. Ito ay dahil pakiramdam ko ay isang babae na naman ako. Nakikita ito ng asawa ko. Nakikita ko. Iyan ang nagpapanatili sa akin sa paggawa ng trabahong ito. Kung may isang huling katotohanan na nais kong baunin ninyo ito, iyon ang pangmatagalang pagbabago ay nagmumula sa pagiging tuloy-tuloy at paniniwala na ang inyong pinakamagagandang taon ay hindi pa tapos. Nagiging abala ang buhay at maaring bumalik ang mga lumang gawi. Kaya naman ang pinakamahalagang pag-iisip ay hindi tungkol sa pagiging perpekto, kundi sa pagpapakita para sa inyong sarili araw-araw. Isipin ninyo ito na parang pag-aalaga ng apoy. Kung patuloy ninyo itong pinapakain, kahit paunti-unti hindi ito namamatay. Lumalago ito. Ang inyong katawan ay laging nakikinig.
Handa itong tumugon. Nais nitong magtrabaho para sa inyo, ngunit kailangan nitong salubungin ninyo ito sa gitna hindi sa pamamagitan ng presyon, kundi sa pamamagitan ng pasensya. Kaya huwag ninyong tanungin ang inyong sarili, gagana ba ito sa akin? Itanong ninyo, handa ba na akong makipagtulungan sa aking katawan isang araw sa isang pagkakataon? Kapag ginawa ninyo iyon, hindi lamang ninyo pinapabuti ang inyong pagnanasa. Muli ninyong itinatayo ang inyong pundasyon at binabawi ang inyong kapangyarihan. Tapusin natin ito ng malakas. Kung umabot kayo hanggang dito, naniniwala akong hindi lang kayo mausisa, handa na kayo. Handa na kayong bawiin ang kontrol sa inyong kalusugan, inyong lakas, at inyong pagkakakilanlan bilang isang babae. Nauunawaan na ninyo ngayon na ang huminang libido ay madalas na problema ng daloy ng dugo, hindi lamang ng edad. Nasa inyo na ang resipe, bawang luya at lemon, at alam ninyo kung paano mapapalakas ng ilang minuto ng pang-araw-araw na paggalaw ang mga resulta. Higit sa lahat, alam ninyo na ang paglalakbay na ito ay higit pa sa inyong pisikal na katawan. Ito ay tungkol sa paggising sa katotohanan na ang inyong kumpiyansa, sigla at koneksyon sa inyong partner ay sulit pa ring ipaglaban. Ibinabahagi ko ito dahil nakita ko kung paano nito binago ang buhay ng mga kababaihan, hindi lamang sa pisikal, kundi pati na rin sa emosyonal. Nasaksihan ko ang mga babaeng nabuhay muli, mga mag-asawang muling nagkonekta, at isang kislap na bumalik sa mga matang napagod na. Hindi ninyo kailangang maging perpekto. Kailangan ninyo lang magsimula. Durugin ang bawang gadgarin ng luya, pigain ng lemon at ihalo ito. Igalaw ang inyong katawan kahit 5 minuto lang. Pagkatapos gawin itong muli bukas, buuin ang gawi at hayaan ang inyong katawan na gawin ang natitira. Hindi ito tungkol sa paghabol sa kabataan. Ito ay tungkol sa pagpili ng sigla. Ito ay tungkol sa pagpapatunay sa inyong sarili na hindi pa kayo tapos. Heto ang aral sa buhay na nais kong iwan sa inyo. Hindi edad ang nagdidikta kung sino ka, kundi ang iyong mga gawa. Ang inyong katawan ay may hindi kapani-paniwalang kakayahang magpagaling, ngunit hindi ito makapagsisimula kung hindi kayo gagawa ng unang hakbang. Ang pinakamaliit at pinakatuloy-tuloy na mga aksyon ang lumilikha ng pinakamalalaking pagbabago sa paglipas ng panahon. Kayo ay may kakayahan pa ring maging malakas, karapat-dapat sa pagtatalik at kayang ipagmalaki ang babaeng nakikita ninyo sa salamin. Kung nakaantig sa inyo ang mensaheng ito, hinihikayat ko kayong mag-iwan ng komento sa ibaba at ibahagi ang inyong mga saloobin. Hindi ninyo alam kung sino ang maaari ninyong bigyan ng inspirasyon. At pakiusap ibahagi ito sa isang kaibigan o kamag-anak. Isang pag-uusap lang ay maaaring magbago ng buhay ng isang babae. Ngayon gawin na ninyo ang unang hakbang. Pasasalamatan kayo ng inyong sarili sa hinaharap para dito.